Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay ng mensahe sa inyo. Mula po kay God, sa mga Ascended Masters, Spirit Guides, Holy Spirit, Divines, Universe, Ancestors, Angels, Archangels, and syempre po sa mga Elementals. Okay, so cleanse muna natin ang ating kapaligiran para alam niyo magkaroon kayo ng focus sa ating reading kasi this is a very important message or reading kasi this is about my vision. Okay, so nais ko po muna magpasalamat syempre sa lahat ng mga patuloy na sumusubaybay ng ating YouTube channel, sa mga new subscribers din po, maraming salamat, and sa mga na-readingan ko po and na-healing last week. Yesterday pala. Last week po. Nawala na ako sa araw. Ayan, yung mga nag-walk-in po yesterday, maraming. Tuesday po kasi yesterday. So, may mga walk-ins po tayo kahapon. So, maraming salamat po. And hopefully, lahat po kayo is magkaroon po na tuloy-tuloy na kagalingan. And sa mga nagpa-reading din po, maraming sa mga makaka-resonate po nitong ating reading at hindi pa po kayo nakaka-subscribe, please click the subscribe button. Paki-click din po ang like and share, and ganoon na rin po sa notification bell para po update kayo lagi sa ating reading. And sa mga gusto pong mag-avail ng ating mga medallions, sa ating pong mga miracle oil, and the other one is yung pampagaan po ng buhay, which is for the business, para po sa pag-apply, mga ganyan po. Parang pwede ko siya sabihin, it's a manifestation oil, parang ganun. And sa mga ano pa ba yun? Kalimutan ko na. Anyway, ito po is again, ito po is a spiritual reading, and paminsan-minsan po talaga nagla-love reading din po tayo. And ito pong itong YouTube channel na ito is po to, parang pinakagabay niyo po to sa araw-araw, especially po yung mga nasa spiritual awakening na po, yung mga ganyan, yung gusto po magkaroon ng konting kaalaman, mga tips, mga ganyan, so this is for you. Yung sa mga nakakaramdam, nakakaamoy, nakakarinig, kinikilabutan, mga ganyan, and dun sa mga tipong may lahi, na tipong mga magagamot, this is for you. Okay, so para dito, at least dito po magkakaisa po tayo. Syempre dyan po pwede kayo mag-share sa comments, and malay nyo po meron din po nagbigay ng konting mensahe sa inyo, yung mga kapwa yung subscribers na naandyan, so yan po. And sa healing po, I'll try po na magkaroon po tayo ng time this Friday, or ang healing po natin talaga is sa first Friday po talaga. That's a sure ball, na magkakaroon po tayo ng healing sa first Friday. And kailangan ko rin po doon yung mga gamit ninyo, kasi po ikokonsagra ko na rin po yung mga gamit ko sa first Friday. Kaya importante po yung Friday na yon. So hopefully magkita-kita po tayo doon sa online, sa live. Okay, so now, so magpray po muna tayo, bago po natin anuhin yung vision. Actually dalawa po yun siguro pag-iisahin ko, hindi ko po pag-iisahin, paghihiwalay ko para medyo mas detalyado po, so possible po na maging short po to, pero possible din na maging medyo mahaba, depende po sa iba-iba ng cards, so let us pray. Mahal na Diyos Ama sa langit, mahal na Hesus Kristo, mahal na Birhen Maria, mahal na Santo Niño, pakibasbasa po rin yung napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngal, banal na espiritu, mga cards na ito, para po makapagbigay po ako ng mensahe sa kanila patungkol po sa vision na ibinigay niyo sa akin yesterday. Naway maibigay ko po sa kanila kung ano pong ibig sabihin at bakit po sila napapakita, bakit po sila sumulpot sa vision ko, bakit po sila pinasulpot, ano po ba ang mensahe nila. Naway maibigay ko po ito ng full details, sa kanila po, para po mabigyan ko po ng kasagutan yung mga nangyayari po sa kanila ngayon. Ako po'y patuloy na nanalangin na kami po inyong bigyan ng kaligtasan, ilay po sa mga kapahamakan, disgrasya sa kuna, at klase ng karamdaman na tukso, at bigyan po ng kagalingan ng lahat po ng may karamdaman.
Maraming salamat po. Amin. Okay. So, ayun. So, ito pong reading na to, ito munang reading na to, no, is about to sa, ah, yung pong enemy ninyo, or yung hindi nyo po, I mean, hindi naman kayo nakikipag-away dito sa taong to, eh. Kundi sila, or siya mismo ang parang andito yung may galit sa inyo, no? So, ito po is, a reading na tungkol po dun sa taong umaatake po sa inyo spiritually, na nagpakita po talaga. But ito is talagang ano po to, ang itsura niya po to is napakalinaw po. Pero it's a parang drawing, no? Drawing na actually ayaw niya pa nga una magpakilala eh. Pero humulma po talaga eh. Humulma po na siya talaga na kumbaga yung lagi pong umaatake sa inyo ng paulit-ulit. But this time, medyo parang mababa po yung energy niya or parang may pakumbaba factor. Parang ganun po yung nakikita ko sa kanya sa face niya nung magpakita siya. So, yun po yung aalamin natin bakit nagparamdam siya sa'yo or bakit nagpakita siya sa'yo or bakit andito yung lagi mo siguro ito naiisip or maybe pumapasok sa isip mo, no? Na kahit hindi mo naman dapat isipin bakit pumapasok siya. So, meron po siyang mensahe sa inyo. So, yun po yung aalamin natin. Kung ano ba talaga ang concern niya? Ano ba ang nangyari sa kanya ngayon? Ano ba ang nais iparating sa inyo? Yung mga ganun. So, let's see. Magsisisi na ba to? Titigil na ba? Mga tipong ganun. Tingnan natin. Or parang sinisinda kayo lang lalo or parang ang gusto nito is talaga maghiganti pa or parang diretso lang sa pangungulam. Okay? So, alamin po natin yan. Alamin po natin kung ano yung mensahe na to. Kung ano ba ang pinuputok ng butsi niya, bakit siya nagpakita. Parang ano na siya, gusto niya nang tumigil. Parang gusto niya ng or parang gusto ka lang niyang dalawin. Gusto ka niyang tingnan. No, kaya siguro for some of you, nagpapakita sa inyo to sa dreams. But dito na kasi yung judge, no? So, na-judge nito or yung judgment day is nandito na rin sa kanya. No? And naandito na rin yung, ito is talagang, actually, itong taong to is very, alam nyo yun, parang, medyo naghihirap. Medyo nasa low profile na siya ngayon. Itong person yun na ito dati, malamang, no, is andito sa maginhawa ang buhay, maayos sa pamumuhay. Hindi pa siguro ganun kayaman, pero andito siya sa medyo, mas nakakaangat sa ito. But now, isa dito ngayon siya sa, alam nyo yun, yung tipong nangangapa or parang kailangan niya talaga ulit, no? Siguro ito dati wala na tong trabaho, na kahit di magtrabaho, no, isang dito yung nanggigipal pala pera nito or talagang nag-harvest siya ng pera, maybe with her partner or merong business, possible na gano'n, ano. But now is dito ngayon yung talagang wala na siyang gano'n. So still, ito taong to is parang sinasabi lang sa inyo na meron pa rin may kakayanan pa rin siya. Na, ayan, kasi kung di naman siya para magparamdam sa inyo, wala siyang, kakayanan pa eh. No? Maybe ito is at times, meron, minsan hindi. Or parang, hindi na siya ganun kalakas, hindi na ganun ka-active yung kakayanan na meron siya sa spiritual. And now talagang parang, ganito yung binigay na judgment sa kanya, no? Na kung hindi ka hihingi ng kapatawaran dito sa taong to, well then, embrace mo yung kahirapan na ibibigay ko sa'yo. Yung parusa na ibibigay ko sa'yo, yakapin mo. Kung ano man yung ibigay kong parusa sa'yo, yakapin mo. Yun yung niya. Pero kailangan niya makipag-ayos sa inyo. Ngayon, kung siya po yung makikipag-ayos, sincerely, yung sincerity is papasok doon. Kung yun, bibigay niya sa inyo,
lahat po ng mga nararanasan niyang pighati ngayon, hindi malulusaw po yun. Kasi hindi naman po kayo nagbigay nito ng ganitong parusa sa kanya, kundi ang Panginoong Diyos Ama. Okay, so ang kailangan niyo po dito, ang kailangan niyo po ipakita sa inyo dito, yung pagiging totoo niya, na siya po ay lubos na nagsisisi sa mga pinagagawa niya sa inyo. Kaya po siya nagpakita dito. Sa dreams maybe, and meron na rin po siyang health issues. To the point na, maybe na-confine na to, no? Maybe na-confine na siya. Maybe nagkaroon siya ng infection. Or maybe sa lahi, nakaramdaman, parang siya ang nakasambot, na sa kanya napunta. Possible na gano'n, ano? And, kumbaga, ito ba nga nangyayari sa kanya? And yung pagpasok na rin tayo sa vision mo, kung ano man yung nangyayari sa kanya, alam niya naman sa sarili niya na, sa ngayon, alam niya na marami siyang pagkakamali. Kumbaga yung mga ginawa niya sa'yo is talagang against the law of God, mga ganon. Pero, andito pa rin yung parang, maybe, merong pumapasok. Alam niyo parang 50-50. Merong positive, merong negative, merong evil, merong angel. Mga tipong ganun, good, may bad. Pero, ang umuudyok sa kanya ng malupit dito is more on dark side, no, na sige, gawin mo yan, ganito, ganyan. Pero may mga plano na siya kung paano kanya kukomprontahin, kung paano kanya i-approach, paano kanya pupuntahan, paano kanya kakausapin, but meron din pumapasok sa kanya, wag na, sige na, ano mo na lang yan, tusukin mo na lang yan, ganito na lang gawin mo dyan, pasukahin mo yan, yung mga tipong ganon, hindi, lumpuhin mo yan, yung mga ganon. Kaso, every time na nagbibigay siya ng mga ganong sakit sa'yo, spiritually, sa kanya pumupunta, lalong lumalala yung karamdaman niya, every time na doon siya nakikinig. Gusto niya talaga akong sirain. Yan ang mga plano niya. Ang hindi niya matanggap dito, no, is yung pagkakaroon niya ng buhay, parang nakastuck lang siya sa isang lugar. Maybe ito is talaga nasa loob lang ng bahay. Maybe talaga nag-aasikaso na lang to ng mga anak. Or maybe nag-aasikaso lang ng business. Parang wala siyang kalayaan. So maybe out of parang inip, no? Pero hindi maganda yung naging libangan niya. Yung kulamin ka, tusuk-tusukin ka, ritualat ka, tirikan ka kandila, bato ka sa ganito, yung mga ganon. Hindi naging maganda yung hobby niya. Naging malupit siya. Para kasing dito yung pagkakaroon niya ng bored na pamumuhay. Gusto niya ikaw ganun din. Parang ang gusto nito is ikaw din, magpakalosyang ka, tutukan mo na lang yung ganito. I mean, huwag kang mag-serve kay God, mga ganyan. But, alam mo yon, si God still, no, is nandiyan para sa kanya. No? Nandito pa rin sa kanya Ang talagang kailangan niya lang dito is yung magkaroon ng, makipag-communicate siya kay God, sa Holy Spirit. Especially kay God. No? Talaga yun lang inaantay. Na magkaroon sila ng, makipag-communicate siya dito. No? What else? Yan lang naman iniintay ni God yung bang makinig siya sa mga sinasabi ng mga guides niya, tapos kay God, ganun. Pero parang wala Actually, andito yung marami din nag-a-advise sa kanya, or maybe meron talagang nangangaral talaga sa kanya, pero hindi siya nakikinig. And dito kasi sa isang card na abusive relationship, maybe nakaranas to ng hindi magandang relasyon din, maybe sa partner, or maybe childhood trauma, possible na ganun, na nakatikim siya ng pananakit, hindi man physical, pwedeng emotional, na maybe naging rin siya, parang hindi naging maganda hindi naging maganda yung kabataan days niya. Parang, alam mo yun, yung tipong kabataan days, nakakulong sa bahay, pagdating sa dalaga na or binata na, ganun pa rin. Then, nung nagkapag-asawa, ganun pa rin. Parang walang nagbago. Parang, yun at yun ang naging takbo ng buhay niya. Kahit na siguro ito is talagang nakapagtapos ng pag-aaral, or tipong nakapunta na sa iba't ibang bansa. But, end of the day, ang nangyari, nakakulong na siya sa bahay.
Mga ganun. And hindi maganda ang treatment sa kanya ng person niya. That's why, parang alam mo yun, siguro ano tawag, bumitaw na yung katinuan sa pag-iisip niya. Okay, ang lalim mo na. Okay, so we have burn. So, andito yung mas lamang sa kanya yung parang galit, emotions, yung anger issues, talagang nandito. Talagang galit na galit to. And even, sorry to say, pero itong person na to is parang may galit din sa Panginoon. Kasi nagkaroon na siya ng sakit, naghirap siya, parang ang sisi niya ngayon sa nangyayari sa kanya is kay God. And now, andito ngayon yung parang ang pakiramdam niya na wala na lahat sa kanya. Just like the fire. Or parang na sunog, no? Nasunugan ka ng bahay. Kasi diba talagang walang matitira dyan. Kundi dingding. Pagka mahina-hina pa yung dingding mo, pati yun napupulbos eh. So, gano'n na nangyari. So, andito yung instead of parang magkaroon siya ng anger dito, no? Dapat ang ginawa niya dito is nag-pray siya or humingi na ng kapatawaran. Di ba siya nakakahalata? Na parang lahat na lang na binato niya sa yung sakit, binato niyang sumpa sa iyo, lahat bumabalik na sa kanya. Pero I know for sure, ramdam niya to. Yun nga lang, andun siya sa denial stage or parang ini-ignore niya na lang dahil alam niyang malakas siya. Mali niya, hindi naman siya Diyos eh. Parang kinoconsider niya yung sarili niyang ganun. Siya yung mataas, siya yung nando sa ganung posisyon. No? Tingnan pa natin. So, kaya siya nagpakita sa'yo. Just to inform you. Kaya siguro nakita ko na parang hindi ko kasi nakita doon yung nasa lubong ang ilong. Kilay niya, hindi ko nakita sa lubong. And wala akong nakitang nagsasalita siya, kundi nakatikom lang yung bibig niya. Pero, ramdam ko yung energy niya na parang, laglag siya, yung mga tipong gano'n. Ganun. Kaya, kumbaga, there's something na talagang kailangan natin malaman sa kanya. Okay. So now, since nandito yung parang alam niyo sa tingin ko, itong taong to, itong person ninyo, we have 44 here. Maybe some of you is age 44 or 43. No? Ang makaka-resonate dito, ang age nyo. 42 or 43? 44 or 43. Okay? So, for some of you dito is, yes, no? Actually, totoo to, no? Nakita ko po tong vision na to, doon mismo po sa may cabinet namin. And nandito siya, there's a magical clothing here. So, malamang ito, kailangan nyo po rin insensuhan yung mga dresser ninyo, cabinets ninyo. Wag lang po yung loob at labas ng kwarto. No? Anuhin nyo siya kasi nakakapasok po siya. For some of you. No? Ito po kasi pumasok man to sa akin sa vision lang. Pero doon ko po siya nakita. Ibig sabihin po yung energy niya na andun po. It's true. Talaga nakita ko siya. Ayun, magical clothing. Or maybe meron kang mga damit. No? Halimbawa, siguro meron kang hiniram na damit sa kanya or meron siyang naligo sa inyo, naki-sleep over sa inyo, may naiwan siyang gamit. Sunugin niyo po yan. Alisin niyo po yan. Okay? Kailangan wala na po siyang may iwan na kahit na hibla ng buhok sa bahay ninyo. Okay? Gumagamit siya ng mga herbs. Yung mga, alam niyo yung mga, kasi talaga totoo naman po eh. Yung mga ginagamit po na, like rosemary, anise, cloves, no, garlic, onions, kung ano yung ginagamit natin sa kitchen, pwede po natin gamitin yan sa spiritual. Mga pangontra, mga ganto, ganyan. Pero sa kanila iba naman ang timpla. Kung sa atin po puro pangontra, pangdepensa, sa kanila po iba pantira, pambira. So may ganun din siya na ginagawa sa'yo. And yes, it's because andito siya as a high priest. So,
Kung ito man is a babae, yung gumagawa po sa inyo, well, siya po ay may pagka divine masculine na, I mean, very strong, no? And marami itong kaalaman pagdating sa mga witchcraft. Marami itong kaalaman. And talagang, alam niyo yon, nasa likod niya po ang devil. No? Talagang guided siya ng devil. Guided siya. Goodness. See? Meron siya nitong mga witches script. So, meron siyang mga parang mga nakatagong maybe pamana sa mga ninuno. Meron siya na itatago. Meron siya mga iilan na mga pananalita, orasyon, maybe, no, na, or alam niyo yung mga sa runes, no? Possible na meron siya niyan. Okay? So, yan is, isa yan sa mga, meron siyang naitatago. Kaya, andun yung talagang, pagka siya bumitaw ng mga spell works, talagang talab agad. Meron siya mga ganyan. Mga naitatago from ancestors to. Or may nagbigay sa kanya. That's the Holy Spirit says. So, talaga ba? Nagkakaroon sila ng ano, alam niyo yung bonfire. Parang nagano sila, nagkakaroon ng ritual na gano'n. Ito kasi madalas yun nangyayari talaga sa forest. Yung gumagawa sa inyo. No, more on the forest talaga ito ginagawa. Yung nagsisindi ng madaling araw o sinasalubong yung 12 o'clock a.m. yung mga ganyan sa gitna ng bundok o sa gitna ng gubat na meron mga some rituals, prayers na ginagawa, sayaw na ginagawa para ma-attract nila yung energy ng kalikasan or kung ano man yung mga tinatawag nila mga powers. May mga ganito siyang, at least para po aware nyo rin po, aware po kayo sa mga possible na ginagawa nitong tao. And we have the witch hunts. Ay nako, talagang ikaw talaga target nila, no? Talagang alam mo kung bakit nila sinasagawa itong mga ganitong rituals. Pagpalakas ng kanilang mga kakayanan, kanilang powers, no? It's because kailangan ganoon sila kagigil sa'yo. Gusto kanila talagang yung bang mawala talaga sa mundo, my goodness. And they do this sa may candle magic pa. And yes. So now, okay. So itong mga enemies mo na to, itong gumaatake sa'yo na to, andito po talaga yung, di ba nga, andito na nga yung marami siyang mga hocus-pocus, marami siyang alam, no? Or maybe, ito po is meron po tong mga oldies na nakikipag-communicate siya. No? Alam niyo, nag-burp ako ng burp ngayon. It's because of, for some of you na may dinadala ngayon na ng energy. Napapagaan ko po ngayon yung pakiramdam ninyo. Kanina po ako burp ng burp. No? So, yun. So, for some of you here is talaga po nakaka-experience po ng parang, alam niyo yun, init na init ang katawan. Tipong andito yung meron kayong parang masakit po yung lalamunan ninyo, nananakit din po yung mga ganito nyo, and yung dito sa hita ninyo. Or maybe yung iba po sa inyo masakit po yung mga ganito. Wrist. No? Or maybe hindi nyo masyado ma-function or ma-close or what, yung mga may numbness. For some of you. Okay? It's because talaga meron po spiritual attack at yan po ang ginagawa sa inyo. And for some of you, talagang andito, hindi rin po makakilos ngayon. As in, ngayon po, habang pinakikinggan nyo itong mga reading. But, after this, since andito nga po, nagbe-burp po ako, gagaan po ang pakiramdam ninyo. In Jesus' name. Okay? And, anong ginagawa po kasi nila dito, aside po dun sa mga ganun po yung nararamdaman, is andito po yung, nagtitirik po sila ng mga candles talaga. Okay? Para po mas lumakas, mas tumindi yung mga nararamdaman yung karamdaman. Before po nila ginawa yung mga sakit nyo na yan, is talaga pong nag-ritual muna sila. No? Gumawa po muna sila ng mga kung ano-ano. No? But,
Yun naman pong ginawa po sa inyo, there's a cure and talagang remedies. No? So, ang kailangan nyo lang po dito is talagang pumunta na po kayo sa pinakamalapit na manggagamot ninyo. Kung hindi man po kayo sa akin magpapagamot, kung meron po kayo mag-aalaga sa inyo, puntahan nyo na po. Okay? Kasi yan po is, kung ano po yung nararanasan nyo ngayon, it's a spiritual attack. Okay? Ano to? Ay, yun pala yun. Okay, so, ito pa tayo sa kabilang part. Tingnan po natin kung ano pa. Tingnan natin kung meron ba. For confirmation lang po, no? For confirmation, kukuha po tayo ng card. Talagang there's a magic. There's a dark magic, no? Sa inyo. This is a confirmation. There's a dark magic talaga. So, kailangan po talaga this is, alam nyo yun, just like the owl, no, na talagang, di ba, mulat na mulat po ang mata ng owl sa gabi. Pakiramdam po kayo, talagang buksan nyo po yung mga mata nyo, even yung lalo na po yung third eye ninyo pala. Alam nyo, kailangan po talaga ma-enhance po talaga yung mga third eye natin para po talaga magkaroon tayo ng mga mas malalim, no, na pandinig, malakas sa pandinig, pakiramdam, at paningin. No? Okay, so what else? Okay. So, saan nangyayari po ngayon dito, no? Again, sinabi ko nga po sa inyo, meron po mga rituals. So, maybe parang this is some of your family members or mga relatives or mga ancestors. And yes, this is what's this? Confirmation po na talagang from your ancestors po nang galing yung power or yung kakayanan nitong, yun yung mga nasa dark side na ancestors, no? Na meron tong kumakalaban sa'yo or bumibira sa'yo or umaatake sa'yo spiritually. Okay? So, ito is full of gossiping. As in, talagang continuously talagang sinisiraan ka nito. And talagang minomonitor ka nito, especially sa mga mirrors. And dyan sa mga mirrors na yan is na andyan yung mga, yun, the candle magic. Nandyan din. So, ang kailangan nyo lang po gawin talaga dito, alam nyo, isara nyo po ang mirror ninyo. Bakuran nyo po. Kasi dyan na po. Or better, huwag na po kayo mag-mirror. Better kumuha na po kayo ng small mirror. Huwag na po kayo kumuha ng whole body. Mga ganun. Or kahit half, wag na. Na mas maganda po yung maliit na lang. Yung sa mga compact, yung mga compact mirrors. Ganun po gawin ninyo. Para po, hindi po nakikita or hindi na kayo nababasa or para kasi yung mirrors nyo po kasi ngayon para nagsisilbi pong CCTV nila. Nakikita niyo, maniwala kayo, Mariose. Maniwala po kayo dito. Okay, and again, kung meron po mga talagang, this is a warning yan. Kumbaga, kung meron po man, no, na parang nag-aalok sa inyo ng any kind of, kahit na ano po talaga, as in kahit na ano po na i-offer sa inyo ng mga drinks or pagkain, fruits, ganyan, chichirya, kahit candy, huwag na po tanggapin. Huwag na po, siguro pwede nyo po tanggapin, pero huwag nyo po kakainin. Para naman hindi po tayo maging parang bastos dun sa nagbibigay. So, tanggapin nyo po, tapos huwag nyo na po kakainin. Kasi meron po siyang spell. And it comes more on the Pisces energy. Maybe you're a Pisces. Maybe Pisces tong person, tong gumagawa sa'yo. Okay, so we have the wolf here. Maybe for some of you is talaga meron din pong animal spirit na wolf or guide na wolf. It's a white one na nagbibigay din sa'yo ng warning. So, once na may narinig kayo parang tahol, no? Or yung alam niyo yung alulong ng aso.
It's that's a warning na meron pong dark spirit or dark entities na nasa paligid ninyo na kailangan nyo pong lusawin or bugawin. Okay? And ang sinasabi lang dito halos sa card mo, no? Parang kailangan mo makiramdam ngayon kasi siguro ikaw is andito na sa period na or stage or rank na talagang madami ka ng napatumba sa spiritual, no? Marami ka na napatumba. So that's why andito ngayon yung inaatake ka ng bongga, no? So andyan yung talaga may matitigas at malalakas ang loob na gusto kang pasukin, gusto pasukin ng sagrado mong bahay, but hindi po nila magagawa yun kasi po grabe, dadaan po siya talaga sa butas ng karayong bago po siya makalusot sa inyo. And oh yes, we have the divination here. So lahat po ng divination tools meron kayo. Hindi lang yun, you are divinely protected. Hindi lang po kasi naman elemento at yung elemento po nagbabantay sa inyo, hindi po basta-basta. Malalakas po ang kasama ninyong elemento. Archangels, andyan po sila. Kompleto po yan. Si God, na always nasa tabi mo. Paano na po isasagawa ang gusto niyang pagpasok at paghihibasok sa buhay mo? Ang dami mo. Lahat ng divination meron ka. Lahat ng tools meron ka. And you are guided by light. Kasi pati dito, no, sa tarot, we have the tarot here, na talagang even sa tarot reading, no, is talagang you are guided only. Sa mga tarot readers po na nandito ngayon, kung sino po ito nandito ngayon ng mga tarot readers, you are talagang guided ng mga by light. Divine light po ang nasa inyo. Wala pong darkness. Kaya, ako, you're so blessed. This is a confirmation na talagang you are guided by light. Kaya po, talagang it's a must po, no, sa mga healers na kailangan po talagang mag-light kayo ng candles para po hindi tayo nagraratel, hindi po tayo nakakasagap or nakakapag-invite ng mga negative energies, demonic entities. Ano nasa likod ko? Pogi? Is that you, Pogi? Pogi, ikaw ba yan? Pogi na. Aking cat dito sa likod ko. Okay, so what else? Rebirth. Wow. Okay to ha. So may rebirth ha. So now, syempre, kung ano man po itong mga binabato sa inyo, at ano man, kasi may kinakatakutan po itong taong to sa inyo eh. Kasi po alam na nito kung ano po yung power na meron kayo, at ano pa yung magiging power nyo sa mga susunod pang araw, kahit na oras lang eh. Andito po yung talagang, tiklop na po ito eh. Pero alam nyo po yung tiklop na, pero sige pa rin ang laban. Maba na. Sige pa rin ang laban niya. Pero, alam niya na po ito eh, na magkakaroon po kayo ng rebirth, no? At alam din po na ito na yung rebirth po na mangyayari sa inyo is hindi po ito yung pares ng iba na nagkakaroon ng, kasi there's a death and there's a rebirth. So, hindi po kayo dadaan sa rebirth na parang dadaan pa kayo sa another toxic situation. Wala na pong gano'n. Instantly, no, it's from the divine na talaga pong pagka nagkaroon kayo ng panibagong buhay, renewal sa buhay, new beginning sa buhay, instantly parang ang gaan agad ang buhay ninyo. Because ang dami nyo na po kasi napagdaanan at ang dami nyo na rin po napatunayan kay God mismo na andito yung talagang nag-serve po kayo sa Kanya. And andito rin po talaga yung kahit po anong banat gawin sa inyo itong taong to, isigi rin po ang parang let go, let God ninyo. Na andun po yung parang binigyan po kayo ng chance ni God na bigyan nyo to ng parusa, pero gumawa po kayo ng parusa, pero kung ano po yung dinikta nila sa inyo na dapat yung isagawa, hindi nyo po ginawa. Kumbaga, pinarusahan nyo to pero hindi po ganun katindi na pares ng gusto nitong mga guides mo. Kasi still andun yung pure heart or parang andito yung ayaw mong makasakit talaga kasi andun na yung sinagawa mo, so tulungan ka na lang ng mga guides na parang or si God, no, na sila na yung bahala sa the rest. Hindi let go, let God mo pa rin, pero kumilos ka naman kasi kailangan mo rin gawin.
No? This time around, kung ano man yung ginawa mong action para tigilan ka nito, especially para mawala yung energy, makat yung energy ninyo. Energy lang naman kasi ito. Walang pain, walang ano man, energy lang. As in, mawalan kayo ng communication, mawalan kayo ng contacts, mawala na yung energy. So, pero kasi meron pong parang, for some of you, parang sinasabi po dito na merong pinagagawa pero hindi nyo po na isagawa. It's because of ando pa rin yung naniniwala kayo na kailangan po natin i-let go, let God. Kasi talaga pong iba po talaga kasi po kung minsan po kasi alam nyo, tinetest po nila tayo. Hindi po porque andito po yung sabihin na sige, kumuha ka ng ganito tapos ilublob mo dito, tapos ilagay mo siya dito, ganito, ganyan, para madala yan. Yun po, isa po yun sa hindi ko po ginawa yung mga ganong utos na malalalim. Pero hindi po yun ang inutos sa akin. Just for example lang po. Kasi po ano po yun, it's a test, no, na po pwedeng ay, kaya na gumawa. Wala na pinagkaiba sa magkukulam to. Yung mga tipong gano'n. Kahit po sabihin natin, meron po sila mga guides po natin na turo na gano'n. Hindi po lahat kailangan nating sundin. Especially po sa pamamarusa. Kasi po possible po na sinusubukan lang po tayo yung mga yan. Kung tayo pa iyayakap sa gante, sa parusa na ganong katitindi, or maninitili po tayo na iaasa po natin sa kanila. Kasi nga po tayo po nandito para po magpagaling lamang. Magkaroon man po ng kaparusahan, still kailangan po natin talagang ihingi ng basbas sa kanila. At least po doon, pag humingi po tayo ng basbas sa taas, kay God, o kay God na lang po. Kailangan po talaga yan. Pag tayo po mamamarusa, especially po sa mga healers, no, kailangan po talaga hingin natin ang basbas yan. Kasi po, nasa sa kanya po yan kung isasakatuparan po ba yung ginagawa natin na pamarusa. Pagka hindi po, ligtas po tayo doon. Kasi hindi niya po pinagana. Mahirap po is yung bira po tayo ng bira nang hindi po tayo humihingi ng permiso o pahintulot sa Panginoon pagka tayo po ay namamarusa ng mga mangkukulam na yan, ng mga elemento na yan. Kailangan po natin humingi lagi ng basbas, ng pahintulot, papaalam po tayo bago po tayo magsagawa para po ligtas po yung kaluluwa natin. Ligtas po tayo, no? Okay, so yan po yung reading for now, and kumbaga yun po yung hatid sa atin ng vision na yun, na kumbaga andito yung gusto niya iparating sa inyo na parang alam niyo yun, malakas siya, pero andito yung unti-unti nang hihina na rin. And kumbaga, andito yung mga gusto siyang gawin para mahook ulit kayo or magkaroon ulit kayo ng connection, pero hindi rin po pwede. Ang kailangan na po dito talaga ay sumingi na po ng kapatawaran sa taas. At sinasabi po rin ng card na kailangan na po maging alerto po ngayon. Mas. No? The more po kasi na nagiging mas malakas po tayo is the more po na marami pong atake na lapit sa atin. Yun po lagi yung tatandaan. Kaya mas kung dati po parang siguro 2 beses, 3 beses kayo nagdadasal, ngayon po siguro gawin nyo 5, 6, 7, mga ganun. Or talaga pong kailangan i-assure nyo po sa sarili nyo na kayo po talagang well connected po palagi 24 hours kay God. Hindi pa po pwedeng papatay-patay po tayo pagdating sa connection kay God. Napaka-importante po yan. Okay, again, insenso po, no? Kailangan nyo po gawin to. Kasi nga po, talagang kayo is connected talaga to sa kay tanim. Pero ang hindi niya alam, every time din na nagkakaroon ka ng attacks or inaatake ka nila, is ikaw din is may pamamaraan para paano ka gumaling. Okay? And hindi ikaw kasi nagpapagaling sa sarili mo. Yes, kasi nga andito yung nagpe-pray ka, but God heals you. God saves you. God loves you. Pero ka lang basta alam niyo yun, tipong lahat po ng atake naman po sa atin, no, na tayo po ay nagsisilbing sa Panginoon, may po yan, may karapatang po yan, parusa doon sa mga gumagawa. Basta ganun lang po ang lagi kong panalangin, at ako lagi po nakikiusap sa inyo na wag po tayong bibitiw. Ang pagsubok po talaga, ikabuntot na po natin yan araw-araw. Araw-araw po yan, meron po tayong pagdadaanan. Wala po niligtas yan. Maniwala kayo. Kahit po sa kasalanan, araw-araw po meron tayo. Okay? Makasalanan po yan. Mata, bibig, isip. Yan. So, ang kailangan po natin talaga is lagi po tayo humingi ng kapatawaran sa Panginoong Diyos Ama.
Araw-araw po yan. Lagi po natin linisin ang katawan po natin para po magkaroon po tayo ng lakas kinabukasan. At lagi rin po tayo magdadasal. Magpapasalamat sa lahat. Okay? So, sa mga naka-resonate at gusto po magpa-reading, no, para po magkaroon po kayo ng kaliwanagan, nandiyan na po sa description box. Pati po yung mga gusto magpagamot, magpa-ritual, magpabaklas, ng mga gayuma, kulam, ganyan, nandiyan lang po sa description box ang aking contact details. Sa mga gusto po mag-avail ng mga all-in-one protection na medallions, oils, miracle oils, nandiyan lang din po. Iisa lang naman po yung gagamitin yung number. Okay? So, close your eyes para po sa ating healing. Okay, so maraming salamat po. God bless us all and love, peace, and hope.